Nakakatawa lang talaga dito sa pinanggalingan ko, na ano, na kongregasyon, na pinakisamahan mo naman sila ng ng maayos, 'di ba? Ano magagawa nila kung nagising ako, kung may nakita ako na hindi tama, at ako talaga lumayo, 'di ba? Ako talaga ang lumayo, ako talaga ang umiwas. Pero hindi ko ito pinasya ng isang araw lang. Napabilis lang dahil dun sa ibang yung bang may share lang ako na hindi naman chismis. Fact naman yun, talaga naman totoo nangyari. Na kasi kung ako yun, bawa inano sa akin yun, pwede. Kasi siya rin mismo tinanong niya ako totoo ba yan? Oo. Saan nangyari yan? Ganyan, ganon. Yung pala, na-share na niya dun sa iba pa. At nagawa na nila ako ng conclusion. At yun nga, dun syempre sa issue na yun na nakita ko, which totoo naman talaga, at doon pa sa mga past, kasi yung mga pangyayari na bakit ganito tong mga ngaral namin, kala ko sugo to, bakit ito ang paksa namin, kasi nag-relay na ako nakinig na lang ako, hindi na ako nagbasa kung ano na lang ang iba baba. Excited ako lagi sa paksa kasi magaling talaga magdala ng ng paksa, kasi para kang iduduyan, para kang dadalhin sa ibang dimension. Sa mga illusion, di ba? Binalik kami sa illusion. Kaya, lagi mong inaabangan. Kaya lang, nung mga sumunod, ba't ganun? May mali, sabi niya. Siya rin mismo pumupuna doon sa mali niya. Siya rin naman na nagtutuwid. Di, acceptable pa rin. Kasi ganun talaga At, ang sabi niya, at least, siya mismo ang nakatuklas, siya rin daw ang tama. Di, ganyan nangyari hanggang sa napalitan ang pamunuan. Tapos yung sumunod, nakakaantok kasi for 2 years more iisa ang tema. Yung bang piling-pili yung sitas na gagamitin para itaas siya. Tapos, ang tagal-tagal mong nakaabang, darating siya after mga 6 to 7 hours. Hindi nga tumatagal ng 1 oras siya Ulit-ulitin lang. Ulit-ulitin din yung lahat ng ulit-ulitin din. At ang worst pa, dati meron pagbasa sa Biblia, inalis yun. More na ngayon ng kwentuhan. Tsaka pakita ng mga ganito, ganyan. Para akong kasi ginutom talaga ako. Yung espiritu ko, ginutom talaga. Nagbalik ako sa Biblia. Pala, dire-diretso mo lang basahin ng Biblia. Hindi ka maliligaw May mabubuksan at mabubuksan talaga sa'yo. Then, one time, na kumain kami sa Chowking. Wala, katakot-takot ang inaabot ko. Napansin. Di, siyempre, kasama ko yung mga apo ko, yun ang gusto nila kumain, gusto nila yung dun. Di, hindi kami naman, ang asawa ko sabit lang. Di, kami dun. Tapos yun nga, kinausap ako ng worker. Mahinahon din naman nung nang una. Pero mararamdaman mo dun sa spirit na para bang sinasabi, ang tagal-tagal mo na sa iglesia, hindi mo pa alam yun. Hindi mo pa alam, halal yan. Nag-research ako ngayon sa halal. Yan. Doon ko natuklasan yung tunay na ibig sabihin ng halal. Hindi ko na i-elaborate kasi na-post ko na. Ayun, hanggang sa tuloy-tuloy akong nagre-research ng iba pa. Na-research ko na tapos yun nga, na-share ko yung
isang issue na totoo naman nangyari. Pero nung kinausap ako, ano na, aba, kinarga na sa akin lahat ng lahat ng kasalanan kasi nag-recess ulit ako, pinuntahan ko ulit yung na saan ko ba makikita yung gano'n. Pero nung una, yung talagang halal lang ang ni-research, doon ko nakita ngayon yung Sitio Reddit. Yung pala, ang dami na palang nawawala. Ay, bakit hindi nila pinag-iingatan yun yung kulang-kulang 4,000 na ang pa, kung sino yung mga matatanda na sa iglesia. Yung bata pala, yung mga worker pa, mga na, kumbaga yung mga may tahid na sa iglesia, yung pa ang nawawala. Ano ang dahilan nila? Yun, napakinggan ko ng hindi pa rin ako kaya lang nung kasa sa akin, aba, kinarga sa akin lahat ng kasalanan, ako raw pala nagkakalat sa messenger. It's na totoo. Isang tao lang ang sinendan ko noon. Kaya yung tao na yun, antimano, siya ang tinanong ko. Pagtas namin pinagsisigawan ako. At tapos, meron akong hatol, impyerno na. Ay, hindi ako papayag, di ba? Lalo na't parami na akong natuklasan. Talagang ako mismo ang umalis. Kaya hindi nila ako pwede isirkular na tinitiwalag, lumaban. Wala akong nilalaban na aral. Sabi ko mapipilitan akong itiwalag. Hindi na, ako na mismo nga alis. Sabi ko gano'n. Wala akong aral ng Panginoong Hesukristo na nilabag ko. At yung mga bagay na yan, hindi yan hindi paglaban. Yun daw, lumaban daw ako dahil yung nga raw ako dun sa Sitio Reddit. Sabi ko gano'n, expo yun eh. Exposition yun eh. Ine-expose nila yung At saka yung share ko, hindi dun eh. Yun totoo. Kaya, pagkatapos na nag-usap kami nung tapos, yun nga ang fear ng iba. Kahit na ganyan, titiisin ko na lang. Ay, ikaw, pero ako, hindi ako magtitiis sa mali. Bakit? Ang iiwan ko, kongregasyon lang, hindi yung pananampalataya ko. Mananatili akong tagasunod ng Panginoong Hesukristo, mananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Kaya, yun ang marami pang istorya na kapaloob dyan. Ngayon natutuklasan. Diba? Nakaranas ako ng abuse, kaya abusado yun eh. Maraming beses akong nakaranas ng abuse eh. Na hindi naman yung kundi character abuse. Tinda ko konti lang. Yun, pagtas pagkakatipon, ibebenta ko sa labas. Ngayon, syempre, hindi mo maiwasan. Mag-aalok ka. Ano ba naman yung mga palapalaman? Tapos, syempre, ang daming business ng KNP, ang daming business ng Apalit, ang daming may business sa lalagyan na ng talata yun, para naman kalahati na ng kahit naman isang tuldok ng kapatiran, wala akong naging eto naman mga kapatid na sa lokal, para naman akong kriminal na kung tignan nila, para bang gusto na akong tunawin kagad sa mga titig nila, hindi naman sila bumibili sa akin. Talaga naman sa labas ako ang kumikita. Kung meron mabibili, isa, dalawa lang dun. Pero pag nabenta mo nung minsan, hindi mo na mabibenta sa susunod yun. Tatanggi na yun. Ano mo lang minsan. Ganun lang marami akong naranasan. Kahit na nung nagkasakit ako, namali talaga ang ko noon. Kasi gumaling ako. Hindi ako ng lingap. Alam nilang may cancer ako noon. Pero ang suggest pa sa akin ng LKD, manap daw ako ng ospital. COVID yun. Yung lockdown yun noon, ako raw humanap ng ospital. Hindi nila ako sinamahan kasi wala akong pera. Wala sila mapapala sa akin. Ayan. Tapos, ang sumunod na niyan, di gumaling ako. Gusto ko i-share sa kapatiran kasi siyempre overwhelmed ako. Doon ko munang gusto i-share sa mga kapatid. Kahit marami na akong nararanasan na discrimination,
pinipilit ko pa rin yung sarili ko na kasama sa titiisin ko yun. Yan, pinasok ko yun sa serbisyong kapatiran. 3 times ako na-deny. Pang 4 times, blinak na ako. Samantalang lunas ang dala ko, ha. Hindi sila nagumasto sa akin kahit 5 duling. I-share ko lang yung aking bakit ayaw nilang tanggapin? Kasi hindi sila kikita. Tapos, nagsabi ako sa servant, sa mga worker, yung servant, hindi sinin ang messenger ko. Yun namang worker, pinagawa ako ng video, gumawa ako ng video, send ko raw sa messenger niya, ilang worker ang sinabihan ko noon. Hindi nila tinangsinin. Tapos, ako naman to, mapilit talaga, gusto ko i-share muna sa kapatiran bago ko ilagay sa YouTube, bago ko ilagay sa page. Ako mismo nag-offer. O sige, nagkaroon ng mother celebration. Umatin ako at yun ang share ko, yung aking ginawang fasting tsaka healing. Hanggang matapos, nakakainan na, hindi pa ako binibigyan ng number. Nasa kalahati na halos ng mga kumakain, halos nag-aalisa na. Saka sasabihin sa akin ng servant na, ng worker na, pagtas daw ng kainan, saka pwede na raw magsalita. Sabi ko gano'n, parang insulto ito sabi ko, bigyan niyo ako ng mic, magsasalita na ako. Hindi ko na binaba ko yung kinakain ko. 1-2 lang ang nanood sa akin. Diba? Ang sakit-sakit noon. Oo, ang sakit. Doon, na-confirm ko na yung nangyari sa akin doon sa sa SK, na blinak pa ako sa messenger. Doon na ko na talaga na ang iniisip ko pa noon, nasa loob talaga yung titisod. Tinutulak nila akong pilit kasi kasama sa patitiisin yun. Dahil sa mga bagay na yan, nagpatuloy pa rin ako. Wala akong absent. Nag-aabuloy ako. Pumapasan ako. Doon nga nangyari nung ako'y sigaw-sigawan na para bang kriminal ako. Huwag mo kong sigaw-sigawan ka kung gano'n. Sumigaw din ako. Hindi mo ako palamon. Kayo na palamon ko, pero ako hindi nyo ako napalamon. At minadali na raw talaga. Kaya doon sa kapatiran tuloy na nasabihan ko noon. Kaya ko lang na-share sa kanya kasi nga medyo close kami. Siya rin naman talaga umamin na sa lahat daw ng kapatid sa akin lang siya yung at home. Ako ang tinuring niyang pinaka-ate niya na maaanuhan na niya. Sa akin ang takbo niya lagi kasi mamag-ina sila. Ayun pala dapat, kasi binigay ko sa kanya yung pinanggalingan nun nung issue na yon, kung saan galing yun. Shinare ko rin sa kanya. Tapos doon may mga nababasa na rin ako. Pero hindi pa rin ako na maging basyan yun. At okay naman. Wala naman akong regret. Masaya pa nga ako Kasi parang mas nararamdaman ko ngayon yung pag-iingat ng Diyos. Kasi magaling ang magbalik-aral tayo. Para dun sa mga ang feeling nila sa akin dahil para ba akong may sakit na nakakahawa na. Siyempre, utos sa kanila yun Bahala kayo sa buhay nyo. Manatili kayong bulang. Manatili kayo parang mga may rito diba? Kalabaw. Kung saan kayo hilain, doon na lang. Kung ano isubo sa inyo, pilitin yung lunukin. Para kayong mga kabayong may tapauhong ganyan, naglalakad, pero may kung saan kayo dali ng ng kutsero, doon lang kayo. Wala kayong sariling lakad.
Lahat na nga lang papansinin. Kakain ka lang sa restaurant, papansinin. Yung palang salal, di nila na maipaliwanag ng maayos eh. Oh, diyan ka pa, mananatili. Eh di lalo na sa aral. Eh kung magbabalik aral kayo, di maglalaman ninyo ang totoo. Diba? Kaya, good luck na lang sa inyo.